Okay, thank you so much, Pastor Rodel. Thank you sa mga special numbers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kasama natin sa online, so welcome po at please bear with me. Medyo yung throat ko po ay affected, but I believe blessing pa rin po na makapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Amen? So let me request all of you now to please open your Bible in the book of Psalms, Psalm chapter 133. And I would like to share with you tonight the message of the Lord I entitled, Unity is Healthy. Unity is Healthy. Ito po ay message na kung saan ibinigay ng Panginoon sa akin nung pong naalala ko Sunday morning, patungo kami sa church at yung pong Bible Study Group, yung Tokyo Bible Study Group, yun sa Japan, na pinangungunahan ni Pastor Robert. So ako po ay every time na may opportunity ay nakapapasok doon sa group para magbahagi ng salita ng Diyos. At ito po yung message na naibahagi ko po na kung saan talagang nakita ko na ito ay magiging very beneficial para po sa mga gawain. Kaya po, Sunday night sa LWBM Italy, na-share ko po ang message na ito at ang Diyos patuloy na inilalagay sa aking isip at sa aking puso na higit kanino pa man, mas maganda po na ang church natin ay mapagpala ng message na ito. Again, ang title po, Unity is Healthy. I would like to request the congregation to please read our text. Sinasanay ko po kayo na bumabasa, hindi lang dahil sa affected po yung voice ko, kundi gusto ko po talagang masanay na kayo, nadala nyo pa rin ang mga Biblia ninyo, at tayo po ay ma-develop po sa atin yung pong spirit ng participation, sapagkat ang ginagawa po natin ay hindi lang basta nagsisimba, tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Okay, ready na po ba kayo? So pati po yung mga kasama natin sa online, pakisama po kayo sa amin sa pagbasa po ng ating teksto. Psalm 133, the whole chapter. Ready, begin. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Muli po, aming kataas-taasang Diyos, tanggapin mo po ang aming pagsamba, tanggapin mo po ang aming paglilingkod, ang aming pagpupuri sa iyo. Nawa dakilang Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ito man po ay kasalanan sa pag-iisip, kasalanan sa puso, o kasalanan na amin pong nagawa dakilang Diyos. Ang amin pong kahilingan, pakalinisin mo po ang aming mga puso upang walang maging hadlang sa pagtanggap po namin ng pagpapala na iyo pong ipagkakaloob sa amin ngayong gabi. May you continue to give me enabling grace, Heavenly Father, para maipangaral ko po ang salita mo ng buong kaliwanagan, ng buong karunungan at buong kapangyarihan. May you accomplish your will, O God, in the lives of the individuals. Thank you so much, completely, Lord. Sa iyo po kami nangahawakan at nagtitiwala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, you may now be seated. So ang teksto po natin ay napakaliwanag. Na ang sabi po, behold, pagmasdan ninyo, tingnan ninyo, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Mga minamahal, sa anuman pong mga kaugnayan o relasyon, I believe napakahalaga po ng unity. Pag ang pinag-usapan po, pamilya, napakalaking bagay kapag ang pamilya po'y magkakasundo.
Pag ang pamilya po ay nagkakaisa. Kung ang pag-uusapan po ay ang business, pag-uusapan po ay ang kumpanya, kung ang pag-uusapan po ay ang masasabi nating anumang institutions, mga kapatid, I believe you will all agree with me na kahit anong samahan, ang unity po ay susi upang ito po ay magtagumpay. Kaya sinasabi ko po sa inyo that unity is healthy. Here we can see that the psalmist emphasize the message about unity. Ang kagandahan nito, ang kainaman nito. Diba? Pag inisip nyo po, unity is healthy. Ano po yung idea? Pag sinabi po nating healthy, it simply means mabuti. Ang pagkakaisa po ay mabuti, mga minamahal. Kasi pagka tinagalog nyo po yung healthy, ang kadalasang alam natin malusog. Hindi po ba? So, well, tama po yon. Pero sa context, ang idea po ng healthy dito, mainam, mabuti. Yan po ang ibig sabihin. Na ang pagkakaisa ay mainam. Na ang pagkakaisa ay mabuti. And that is the reason why I believe it is good for the church to hear this message and to understand this message. Of course, maganda po na ito ay ating may apply. Amen? Unity is healthy. Makikita nyo po ang illustration. The illustrations about unity. The illustration about unity. Yung pong paglalarawan. Ang sabi po, it is like the precious ointment upon the head. Yan ang sinabi ng verse number 2. Di po ba? Inilarawan po ang unity na kagaya raw po ng precious ointment, and specifically, ipinoint out po na katulad ito ng precious ointment na ibinuhos mo sa ulo hanggang sa ito po'y dumaloy sa balbas, hanggang sa kanyang garments. Ang ibig sabihin, talagang ito po ay humahalimuyak. So this is about an illustration. And the inspiration, di ba, of unity. Yung pong inspirasyon na kapag ka nagkakaisa po tayo, ano po ang makikita nating larawan? Ano po ang naging paglalarawan sa banal na kasulatan? It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. So ito po ay patungkol sa ilustrasyon. Ito po ay ang patungkol sa inspirasyon. At ito po ay ang patungkol sa impact ng pagkakaisa. Di ba? Na kung saan kapag raw po may pagkakaisa at may pagkakasundo, ang sabi po, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Malaking pagpapala kapag ka ang church ay nagkakaisa. Malaking pagpapala kapag ka ang mga magkakapatiran sa Panginoon ay nagkakaisa. Malaking pagpapala na nandoon ang pagmamahalan. Malaking pagpapala na nandoon ang pagkakasundo. Malaking pagpapala na tayo po ay nagsasama-sama sa gawain ng Panginoon. In fact, ang sabi po, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Nung ito po ibinahagi ko, yun yung ginamit kong title eh. Dwelling together in unity is healthy. Pero ngayon po, direkta na po, unity is healthy. Now, 3 things I would like to share. Dahil po ang unity, ang pagsasama-sama na may pagkakaisa ay mainam, ito po'y mabuti. Therefore, we should strengthen our fellowship. Diba? Ang dapat gawin po natin, palakasin natin yung fellowship po natin. Palakasin po natin yung pagsasama-sama natin, yung samahan natin. Kaya maganda po, maging aware po tayo, mga minamahal, na every time na dumadalo tayo, yes, pumupunta tayo sa church for worship, but we cannot deny the fact that one of the things na ginagawa natin sa church is to have fellowship one with another. Diba? To fellowship one with another. Tingnan niyo po ang sabi ng Hebrews chapter 10. Kaya, Kristiyano, ito po ay isang magandang maging paalala sa atin. Kung totoong tumanggap ka sa Panginoon, kung totoong nanampalataya ka sa Panginoon, tingnan niyo po kung paano ang Biblia po ay nagbigay sa atin ng maliwanag na mensahe tungkol sa halaga ng pagtitipon. Pansinin niyo po ang sabi ng Hebrews 10 and verse number 25. Hebrews chapter 10 and verse number 25.
ang sabi po ng Hebrews chapter 10 and verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Makikita nyo po na sa concept ng Hebrews chapter 10 verse 25, doon po sa pagkakagamit po ng pagpapahayag, mga kapatid, lumalabas na nung panahon pa lang na yon, may mga talagang ang ugali na po nagpapabaya sa pagtitipon. Halimbawa sa mga members ng church na wala namang sakit, tinamad lang, di ba? Na maayos naman po ang kalagayan, pero talagang nakasanayan na kapag ka po Wednesday, hindi dumadalo, kapag ka Sunday, ibig sabihin sa buhay niya bilang mananampalataya, intentionally, walang valid reason, kundi talagang para sa kanya, hindi siya eager na umattend, mga kapatid. Tingnan niyo po ang maliwanag na utos ng Panginoon. Muli po, sabay-sabay, hindi ba ang sabi po, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Kaya, kahit sa Biblia pala, nagpapatama na eh. May tinutukoy daw po na gaya ng ugali ng iba. Di ba? Malinaw ang sabi, huwag pabayaan ng pagtitipon na gaya ng ugali ng iba. Ibig sabihin, in concept, lumalabas sa sinasabi ng talata, nung panahon pa lang na yun, may mga ganun na ang ugali. Di ba? Kaya sa mga kapatiran po natin, na yung technology po ay ginamit na excuse para hindi na pumunta sa pagtitipon. Diba? Sa espiritu ng pagmamahal, gusto ko pong paalalahanan kayo, mahirap pong mai-accomplish ang fellowship na wala ka sa gathering place. Diba? Yes, ang main thing is to worship God. But listen, ang sabi po, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, tingnan nyo kasunod, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ikaw din, diba? Bilang Bible believer, naniniwala tayo na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya medyo ang paalalang ito ay napakahalagang bigyan ng pansin. Ang sabi po mga kapatid, kaya tayo nagtitipon para sa fellowship. Tingnan niyo po saglit. Sa Acts chapter 2, pansinin niyo po, hindi ba doon po sa alam na alam nating talata, malinaw na ang pattern, yung mga nanampalataya sa New Testament, doon po sa early believers, mga kapatid, alam niyo po ba, nung sila po'y nanampalataya, ano ginawa nila? Acts chapter 2, verse 41 and 42. Okay? Then, they that gladly received His word were baptized. Di ba? Dahil tumanggap sa Panginoon, tinanggap ang salita ng Diyos, mga kapatid, pagkatapos niyan, sumunod sa tubig ng bautismo. Di ba? Then they that gladly received His word were baptized. At ang sabi po, and the same day, they were added unto them about? Sipin niyo po, yun po yung clear record sa Word of God when the Apostle Peter preached, mga kapatid, 3,000 souls professed, 3,000 souls got saved. And in verse number 42, anong ginawa po nila? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship. Diba? So, Christians, yan ang susi para sa gawaing titibay. Yan ang susi para sa gawaing mapagpapala. Yan ang susi para ang gawain magtagumpay. Let us strengthen our fellowship. Yun ang reason kung bakit sa espiritu ng pagmamahal, sinasabi ko sa iyo na hindi ka dapat nagsesettle na nasa online ka lang kung kaya mo namang umattend. Kung walang valid reason. Kasi kung ang lahat mga katwiran na pwede naman sa online, di wala na tayong lahat dito. And paano natin i-apply yung fellowship? And how can we strengthen our fellowship kung magsesettle tayo doon sa idea na sa bahay na lang tayo? Anyway, mapapakinggan din naman natin ang mensahe. Kaya nga nililinaw ko po, worship is one thing. But fellowship is another thing.
And it is good for us to realize the importance of fellowship. And that is why I am telling you tonight, hey, let us strengthen our fellowship. Amen? So yun po ang sabi. Diba? By encouraging one another. Kaya mga kapatid, maganda po, pag umaattend tayo ng church, ang isa sa prayer natin, Lord, gawin mo kong encouragement sa bawat isa. Sana pag umattend ako, hindi ako maging stumbling block. Sana kapag umattend ako, hindi ako makaka-offend. Sana pag umattend ako, maging maingat ako. Sana pag umattend ako, maging kalakasan ako. Maging dagdag na encouragement ako sa pastor namin. Maging encouragement ako maaring sa mga may pinagdadaan ng kapatiran. Maging encouragement ako sa mga mananampalataya. Amen? Encourage one another. Diba? By encouraging one another. Palalakasin natin yung ating fellowship by encouraging one another. Yung CYA, diba? Alam nyo po, na-encourage ako sa inyo eh. Nag-uusap kami ni Preacher Jojo. Ito, medyo bida na naman si Preacher Jojo dito, ha? Kasi si Preacher Jojo, napakasarap kausap. Kasi pag si Preacher Jojo ang kausap mo, ang laging usapan nyo, mga spiritual na bagay, yung mga, alam nyo po, yung tungkol sa ministry, ganyan po eh. Mapapansin nyo po sa kanya, pag hindi po tungkol doon ang usapan, hindi siya, parang hindi siya interested. Ang gusto po niya, alam nyo sa pag-uusap po namin, sabi niya, Bishop, nakakatuwa rin, yung lumabas talaga yung mga potensyal ng mga young people. So, yun po mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, kung ikaw yung pastor, paano ka hindi ma-encourage kapag ka nakikita mo na ang ibang mga kabataan, ang gusto kalayawan, ang ibang mga kabataan, kung ano-anong kamunduhan ang gusto, pero yung mga kabataan sa church na ito, maging corny man sa iba, maging boring man sa iba, ang mabuhay na kung saan ibinibigay mo ang sarili mo sa Panginoon, but our young people here, they are enjoying giving their talents for God. Amen? Ngayon, parang akala nyo ba young people lang? Nakakatuwa rin makakita nung adult na talagang kung tutusin po, 30 minuto bago makaakyat yan, di ba? Sipin nyo po. Mga bata-bata pa, nakatulad natin dyan, ha? Sa totoo lang, tayo nga po, bata, pag umakyat yan eh. Di ba? Pagdating natin dito eh. Kumbaga sa basketball, gusto mo magpasab eh. Di ba? Sino ba yung nakita ko? Si Chari yata yun nung umakyat kanina, di ba? Galing sa biyahe. Di ba? Pag akyat mo, pagod na pagod ka. Bata pa po yan. Di ba? Si Ate Winnie, nakita ko po kanina, parang nung umakyat po, pagod na pagod yan. Okay, nagtuturo po ako, pero aamin din po ako. Ako rin po, pag umakyat din po ako dito. Oo, pag umakyat ako dito, kaya doon pa lang mga kapatid, may isip mo na kung hindi talaga nagmamahal sa Panginoon at sa salita ng Panginoon, mga galing sa trabaho, mga may edad na, nakatulad nung mga ilan dyan, di po ba? Na may mga edad na, baka mamaya pag nagturo ako hindi ako maka-encourage, baka maka-offend ako, di ba? O siya po, umaamin naman na siya, di po ba? Imagine nyo po, in spite of their age, hindi sila napipigilan. So kaya ito yung church na hindi ka lang sa young people ma-encourage. Pati sa mga adult na kasing iedad nila, basta alam nyo na yon. Diba? Kasi yung mga ayaw, ang lagi nakikita niyan, irereklamo eh. Diba? Yung bang umaten nga, bakit naman kasi ang church natin, diba? Ba't kailangan nasa itaas eh? Diba? Wala bang elevator dito? Alam nyo po, ang advantage natin, pag nag-rapture, una tayong makukuha. Kasi nasa, na tayo eh, nasa pang ilang floor ba to? Huh? So, yun po kaya, walang ganun doktrina ha? Walang ganun doktrina, sinasabi ko lang po sa inyo. Well, just for you to realize na kayo po'y nakaka-encourage. Opo. So tapos yung mga adult, hindi naman young people, pero nakikisama sa mga young people sa service. Di ba? Kasi nga, fellowship sa Kristiyanong kaisipan is really enjoyable. Kaya nga, yan din ang magpapakilala ng balahibo mo eh.
Diba? Yan din ang magpapakilala kung sino ka talaga eh. Sasabihin mo, Christian ka, tapos kainipan sa iyo ang mga bagay tungkol sa Diyos, kainipan sa iyo yung salita ng Diyos, kainipan sa iyo yung preaching, kainipan sa iyo yung mga activity for God. Well, diba? Magpapakilala yan ng ano ba talaga appetite mo? Ano ba talaga ang, di ba, balahibo mo? Kasi kung Kristiyano ka, ang isang magpapatunay nito, yung enjoyment mo sa mga bagay na tungkol sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, let us strengthen our fellowship by encouraging one another. Let us strengthen our fellowship by exhorting one another. Ito po, yung fellowship, mga kapatid, yung encouraging one another, yung bang nagsasalita ka ng mga bagay na ang intention mo palakasin ang isa't isa. Diba? Yung idea naman ng exhorting one another, mangag-aralan kayo sa isa't isa. Ito ang reason kung bakit pinagdadala kayo ng Bible. Ito ang reason kung bakit pinagdadala kayo ng notebook. Para pagkatapos nito, ang sarap na tayo po, pagkatapos makinig ng preaching, ini-exhort natin yung isa't isa. Uy, alam mo, ang ganda nung binigyan ng emphasis ni Bishop doon sa unang puntos niya, no? Yun sa mga may edad. Hindi ba yung mga ganon? Hindi po talata yun. Diba? I mean, talagang ganun pala kahalaga yung fellowship. Yung bang pinagtitibay natin yung aral. Pinagtitibay natin yung pangangaral. Pinagtitibay natin yung preaching. Kaya ang isang magandang ma-develop sa atin every time na umaten tayo, hindi yung pasok dito, lalabas dito. Hindi yung pagkatapos ng service, nakalimutan na ang lahat, na baka title pa lang, hindi na alam. Kaya ang gawin nyo po, kung mga magkakasama kayo, magtanungan kayo, oy, ano yung title ng message kanina? Uy, ako pa tinanong mo, napikit ako nung time na sinabi ni Bishop yun eh. Napikit ako nung sinabi ni Bishop nung time. Nadilat ako nung pangalawang puntos na eh. Kaya yun yung, minsan naisipin nyo po, di ba? Paano tumitibay yung napanood? Nakakatawang makita na dati pagka nanonood kayo, magkakasama naman kayong nanood. Di ba? Magkasama kayo nanood. Tapos magkukwentuhan kayo. Uy, ang ganda nung... Para bang yung kasama mo hindi nanood? Di nakapanood din naman siya eh. Di ba? Pero talagang kapag ka ikaw na-bless, gusto mong bigyan ng emphasis yung na-enjoy mo sa panunood. Eh bakit nung nanonood tayo, ganun tayo, bakit ngayon sa preaching, hindi natin i-apply yan, na kung saan ka na-bless sa preaching, uy, alam mo, tuwan-tuwa ako sa puntos ni Bishop about fellowship, ang laking bagay talaga ng fellowship, and then magte-testimony ka pa, alam mo, nung unang attend ko, kala ko mau-awkward ako, kala ko masiwa ako, pero dahil very welcoming ang church, nakita ko na talagang ang sarap pala na ang nakaka-fellowship mo, yung mga kapwa mo mananampalataya. Diba? And then, kung ano yung napakinggan nyo, exhorting one another. Hindi yung ka-amen pa lang, nung mag-usap kayo, ano yung pinag-usapan nyo? Lalo na yung iba rito, ang paborito, yung keso. Yun ang ano dyan. Diba? May mga umaaten ng church na ang paborito nila, keso. Cheese, miss. Let us develop the attitude na tayo po ay nag-aaralan sa isa't isa. Strengthen our fellowship, number 1, by? Hindi kayo, si Bayang sinasabi ko eh. Encouraging one another. Strengthening our fellowship by? And strengthening our fellowship by embracing one another. Anong idea? May mga pagkakataon di mo alam na ang laki-laking bagay ng yakap mo sa kapatid. Alam niyo po, marami pong pagkakataon na uma-attend tayo na hindi natin namamalayan o hindi alam ng iba, umattend tayo na wounded tayo. Umattend tayo na talagang
very weak tayo. Umaten tayo na may struggle tayo. Umaten tayo na may mga alalahanin tayo. Umaten tayo na hinang-hina tayo. At narito yung kapatid mo na kung saan kakausapin ka. Nandito yung kapatid mo na kung saan talagang ipaparamdam niya sa'yo, ang yakap niya sa'yo, ang malasakit niya sa'yo, ang pagpapahalaga niya sa'yo. Hindi ba? Yun po ang ganda ng fellowship. Hindi po yung husgahan sa isa't isa. Hindi ho yung kondinahan sa isa't isa. Ang kalooban ng Panginoon bilang mga anak niya, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Hey, unity is healthy, therefore strengthen our fellowship. Diba? Second, stay faithful. Diba? Yung idea po ng faithfulness. Marami po ang easily nagke-claim, ay ako faithful ako. Sabi nga ng Bible, most men proclaim everyone their own goodness, his own goodness. But a faithful man, who can find? Sa usapan ng unity, napakahalaga ng faithfulness. Faithfulness by being truthful. Yung idea ng faithfulness, yung bang maging totoo ka. Hindi po pwede na dalawang mukha ka. Di ba? Na kapag kakaharap mo yung kapatid mo, ang gaganda ng sinasabi mo, o kaya nagsasalita ka ng hindi totoo sa puso mo. Sa usapan ng faithfulness, mga kapatid, pwede nating ipakita na tayo po'y faithful by being truthful. Maging totoo po tayo. Magpakatotoo po tayo. Amen? Second, by being transparent. Diba? Sa idea ng faithfulness, transparency is also important. Yung isang tao, kung tapat ka, ba't kailangan mo magtago? Diba? Magpakatotoo ka. Diba? At maging transparent ka. Hindi po yung bang, alam niyo po yun, yung nagtatago ka sa mga bagay na kung tutuusin, mga kapatid, nakakadaya rin ng mga tao sa paligid mo. Kahit sa ministry po, di ba, bilang pastor, tanungin niyo po, mas alam po ni Pastor Donald yung mga bagay patungkol sa finances ng church na ito. Bakit? Kasi ang gusto ko po mga kapatid, pag ako nag-preach, hindi yun dahil sa alam ko kung sino hindi nag-tithe, sino hindi tas patatamaan ko. No. Gusto ko po mga kapatid, kung ano talaga yung nakikita nyo sa akin, yun po talaga. Amen? Na talagang kapag pinangaral ko po yung salita ng Diyos, nagiging totoo lang po ako mga kapatid, at ang akin pong gustong sabihin din, sa usapan ng pangangaral, gusto ko nakikita nyo rin na yung aking ipinapangaral, yun din po. Yung transparency is very important. Diba? Sa usapan po ng ating pong buhay sa Panginoon. Diba? Stay faithful by being truthful. Stay faithful by being transparent. And stay faithful by being trustworthy. Diba? Maging katiwa-tiwala po tayo. So napakahalaga po. Kaya nga sinasabi ko, meron pong mga pagkakataon na sa buhay po natin, nagkiklaim tayo or nagpo-portray tayo ng image na hindi naman tayo yun. Hindi po ba? And sometimes, kapag ka po tayo ay pinagkatiwalaan, sometimes matapat tayo hanggat nakikita. Nakikinig po kayo? Di ba? So sa relationship, napakahalaga po ng tiwala eh. Sa usapan ng unity, kung walang tiwala, hindi po mangyayari. And it is very unhealthy if there is no unity. In the home, in the house of God, kung walang unity, unhealthy po yan, mga kapatid. Sabi ko nga, kung ang church nagkakagulo, kung ang mga members nag-aaway-away, nakakayang magpakilala kung sino tayo. Nakakayang sabihin nila, pati pangalan ng church natin.
Pero kung tayo raw po'y nagmamahalan sa isa't isa, and then sasabihin daw ng mga tao, ito yung mga totoong alagad ng Panginoon. Amen? Di ba? If you love one another, then sasabihin ng mga tao that ye are indeed my disciples. Mahalaga po yung tiwala. Sa mag-asawa, mahalaga yung tiwala. Sa magulang at anak, mahalaga yung tiwala. Sa magkakaibigan, mahalaga yung tiwala. Di ba? Okay. So, mahalaga yung tiwala. Pero ang ini-emphasize ko po sa inyo, sa usapan ng pagiging faithful, dapat ikaw mismo maging katiwa-tiwala. Kung ang pag-uusapan po, mga comment sa FB, ang gaganda po ng comment nyo sa FB. Pero ang tanong, yung ba talaga yon? Baka mamaya sasabihin yung pogi, pero di pwedeng. Ha? Nung nagpasalamat yung tao, kala naman niya, totoo yun sinabi ko. Lalo na kung walang kapaki-pakipot, tinanggap ka agad, di ba? Yung bang nag-comment ka, pogi nyo naman po. Tapos sumagot pa, ako lang to. Di ba? May mga pagkakataong ganun eh. Aminin po natin ito. Hindi ba sa relasyon, kapag ka nasubukan mo, yung nagsasabing kaibigan mo siya, tapos pagkatalikuran pala, iba pala yung sinasabi sa'yo? Mga kapatid, mga minamahal, tatandaan niyo po ito, na sa buhay po natin, mas maganda po yung pagiging consistent. Opo. Yung pag sinabi mo, mapapatunayan talaga na totoo ka sa sinabi mo. Kasi ang pinakamalungkot na kalagayan, alam mo kung ano? Yung pinagdududahan ka. Diba? Yung bang pinag-iisipan ka. Mga kapatid, kaya pag sinabing faithfulness, ang idea po nito is truthfulness, ang idea po nito is transparency, ang idea po nito is trustworthiness. And for me, I can say na kaya po yung mga churches, iniimbitahan po ang inyong lingkod. That is an encouragement para sa akin because if they are not trusting me, hindi nila ako imbitahan. Diba? Kung wala silang tiwala, mga minamahal. So, hindi na ako lalayo. Alam ko na sa mga members ng church na ito, ang reason kung bakit gumaganda ang takbo ng gawain, mga kapatid, sapagkat natutunan ng mga members ng church na ito na magtiwala sa leadership. Sipin niyo po, alimbawa, nilagay kong resident pastor si Pastor Norman, tapos wala akong tiwala sa kanya. Healthy po ba yun? Yung lagi ako may iniisip, hindi kaya tuwing tumatayo si Pastor Norman doon, sinisiraan ako? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Pero bakit nandoon po yung masasabi nating panatag na kalooban? Why? It is because of the fact that our resident pastor is trustworthy. Kayo mismo makapagpapatunay. Mga dadalaw sa inyo yan, magba-Bible study sa inyo yan, pero ang bukang bibig lagi, hindi yung kasiraan ng leader eh. Kasi hindi siya nakikipagpaligsahan. Mga kapatid, mga minamahal, kamusta po tayo? Pagka ibang tao na kaharap mo, iyon ka pa rin ba? Diba? Kapag ka ba ikaw ay pinagkatiwala ng isang bagay, pwede bang pumanatag yung nagkatiwala sa iyo? Unity is healthy. So, let us strengthen our fellowship. How? By encouraging one another, by exhorting one another, and by embracing one another. Second, stay faithful by being truthful, transparent, and trustworthy. Opo. Kahit pinupuri ko po yung mga young people, ang bawat individual na young people, alam nyo kung sino kayo. Alam nyo kung ano yung totoo. Diba? Mamaya, pinupuri, tinatanggap mo yung, pero ikaw, alam mo sa sarili mo. Kung sino ka talaga, kung ano ka talaga.
Dahil ayaw nating mag-develop ng mga kabataan na pag nasa church ang akala mo talagang ang babait, akala mo talagang, alam niyo po yon, matitino. Pero pagdating pala sa labas, pagdating pala sa bahay, yung bang tipo nung kung makapaghugas ng pinggan, di ba? Yung mga pinagkainan, kung makapaghugas ng pinagkainan, pagka nasa church, talagang kahit na yung plato ng kumakain pa, gustong hugasan na, no? Yung bang talagang sa sobrang sipag, kumakain pa yung mga kasama, hinuhugasan na yung plato. Hangang-hanga yung marami. Grabing kabataan ito, napakasipag. Pero ang totoo palang storya, pag nasa bahay, galit na yung mami. Ba't yung paghugasin? Isa lang naman ang pinggan na kinainan ko. Di ba? Nangyayari po ba ito sa tunay na buhay? Kaya ipadala nyo na lang po ang inyong liham at itago na lang po natin sila sa pangalan. Di ba? Kasi baka mamaya pag nasa church, opo ka ng opo, talagang para kang hapon na lahat, niyuyukuan mo. Pero pagdating sa bahay, kung sagutin mo, magulang mo, wow. Buti na lang sa church natin, halatang-halata mong ang babait ng mga kabataan natin. Siya nawa. Diba? Maganda po, yung magulang mo, pag umalis ka, panatag siya. Kasi na-build mo yung katapatan mo eh. Diba? Naging honest ka, naging faithful ka. Yung bang ang idea, hindi ka nagsisinungaling, nagpapakatotoo ka, sinasabi mo kung ano yung nasa puso mo. Hindi po maganda sa relasyon, yung sinasabi mo okay lang, pero sa totoo lang. Mas maganda pa minsan na sabihin mo na nasaktan ka, na-offend ka, na at least alam ko ano yung totoo. Kaysa dun sa magpapanggap ka, di ba? Kaya nga, by being truthful, transparent, and trustworthy. Oho. Pangatlo. Di ba? What is number 1? Strengthen our. Number 2. Number 3, show forgiveness. Be forgiving. Diba sa usapan ng unity, mahalaga na ikaw ay maging mapagpatawad. Diba? Be forgiving, show forgiveness. Mga kapatid, ito lagi kong sinasabi. The reason why I am very considerate, kasi para sa akin, ang hirap maging perfectionist, na alam mo namang ikaw mismo, hindi perfect. Diba? Para sa akin, alangan yun. Para sa akin, unfair yun. Unfair na maging perfectionist ang isang tao na sa katotohanan, he himself is not perfect. Kasi makakatulong to para maging forgiving ka eh. Diba? Mga kapatid, pag sinabi nating forgiving, diba? Excuse me, yung pagpapatawad, diba? Hindi po ang ibig sabihin nito is conforming. Diba? Hindi po ang ibig sabihin nito is consenting. Hindi po ang ibig sabihin nito is condoning. Diba? Hindi natin sinasabi na kapag ka pinag-usapan ng pagpapatawad, ang ibig sabihin niyan, aayon ka na lang. Mali po yun. Pagka mali, mali. Hindi dapat inaayunan ng mali. Amen? Hindi dapat na talagang kinukonsente pagka mali. Hindi dapat mag-conform pagka mali. Hindi dapat konsentihin kapag mali. At lalo namang hindi dapat kinukondone kapag mali. So hindi yun ang ibig sabihin ng maging forgiving. Yung konsentihin mo lang, sige na, kahit mali na. Ayunan mo na lang, samahan mo na lang, okay na lang. Hindi po. Ang idea po nito mga kapatid, yung bang hindi ka dapat bitter. Diba? Na po pwede po na ang tao nakagawa ng hindi tama sa iyo, pero lagi mong iniisip, ako rin naman nagkakamali.
Diba? Ako rin naman nakapagsasalita minsan ng masakit. Diba? So, ang ibig ko pong sabihin, it is good to somehow i-avoid natin yung bitterness. Diba? Dapat po mga kapatid, hindi tayo kinakakitaan ng kapaitan at kumbaga, wag nating panatilihin sa puso natin yung bitterness. Tingnan niyo po ang sabi ng Ephesians, mga kapatid. Ephesians chapter 4. Ito po napakagandang pagdidiin sa puntos natin eh. Hindi ba, ang sabi po ng verse number 26, Ephesians chapter 4 and verse number 26, ano po ang sabi? Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Kapag ka tiningnan nyo po yan, ang idea po niyan, hindi mo dapat konsintihin. Pag mali, sabihin mong mali. Di ba? Pwede kang magalit kapag ka mali. Pero ang idea po, magalit ka at huwag kang magkasala. At ang sabi po, at huwag mong palubugin ang araw sa iyong galit. Oy, alam niyo po, yung mga unforgiving, hindi lang araw. Hindi lang buwan. Century. Ilang henerasyon na ang nakalipas. Yung iba nga, patay na yung nakagawa sa kanila, hindi pa rin. Naintindihan nyo po? It is very unhealthy na maging unforgiving tayo. Tama po ba ako? Ha? If a person is unforgiving, sa totoo lang, pinaparusahan mo sarili mo. Kasi pag unforgiving ka, sino may bitterness? Ikaw. Diba? At pagka bitterness ang nasa puso mo, healthy ba yon? Hindi. Kaya inalis ko ang pait. Hindi healthy. Ikaw mismo ang magsasuffer. Ikaw mismo ang affected. Ikaw mismo ang mahihirapan. Kapag ka yung bitterness, nahandiri yan. Kaya nga, niliwanag naman po sa atin eh. Hindi dapat konsintihin, hindi dapat ayunan, hindi dapat i-condone. Pero mga kapatid, hindi rin maganda na nagpapanatili ka ng kapaitan sa puso mo. Ang sabi po, be ye angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath. Diba? Sa verse 27, neither give place to the devil. Let him that is steal no more, amen, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to them that need it. Natatawa si Pastor Poy kasi pagka ako binabasa ko, doon pa ako nabubulol eh. Diba? Ang sabi po, let no corrupt communication proceed out of your mouth, mga kapatid. Hindi natin dapat pinapayagan yung mga usapan na talagang masasabi nating corrupt, yung bang nakasisira. Members, ito ha, pag-isipan mo itong mabuti. Bakit kapag kami negatibong tao sa church, ikaw ang gustong kausap? Diba? Bakit pag kami negative? Pag kami taong hindi maganda ang kalooban, bakit ang paboritong kausapin? Ikaw. Why do you think? And what do you think is the reason? Halimbawa ako, yung meron sasabing hindi maganda. Ha? Nagsasalita pa lang ako, sasawayin mo na ako. At sasabihin mo sa akin, kung negative yan sasabihin mo, hindi ako interesado, Brad. Ang tanong ko sa inyo, mag-e-enjoy pa ba akong pag kami negative ako, sa kanya pa rin ako lalapit? Sabi, hahanap na ako. Diba? Hahanap na ako nung talagang, kaya mga kapatid, yun sasabihin na, anong magagawa ko sa akin nila sinasabi? Yun nga eh, may magagawa ka. May magagawa ka kasi kung hindi ka mag-e-entertain ng mga negative, hindi mawiwili yan eh.
Kaya siguro magandang i-develop natin sa church na kapag ka negatibo yun sasabihin sa inyo, ituring nyo yan na parang alimoom. Naalala nyo po ba yun? Nung bata pa po kami, anong sasabihin po ng nanay? Oy, pasok kayo sa loob. Bakit? Mahamog, maalimoom. Ano pong ibig sabihin? Yung bang pagka nasagap mo yung alimoom, sasakitan tiyan mo, kakabagan ka. Alam nyo po yun, hahanginin ng tiyan mo. Siyempre, hindi naman magandang nananatili yung tiyan, hindi ba, yung hangin sa tiyan. Kailangan mailabas mo yan. Hindi naman sa ganyan lalabas siya. Hindi naman sa ganyan lalabas yung hangin Ako, ilag na ilag akong lagi. Lalo na pag magkakasama kami, talagang ilag na ilag akong may magpapasingaw kasi hindi maganda. Mawiwili ka lang kapag ka ini-enjoy ng mga kasama mo. And sometimes, yun ang problema natin. Nagtataka ka pa na naapektuhan ka. Paano ka hindi maapektuhan? Enjoy kang makinig ng mga negatibo. Di ba? So, mga kapatid, hindi po natin dapat ini-entertain ang anumang magbibigay kapaitan sa puso natin. Di ba? So, don't be bitter. And don't backbite one another. Walang siraan. Di ba? Wala pong backbiting, mga kapatid. Yun po ang iniiwasan dapat sa church. And don't blame each other. Kasi ang paborito ng iba, manumbat manisi, di ba? Alam niyo po, sa lahat ng sitwasyon sa buhay, pagka pinayagan ng Diyos, ang tutuklasin mo, ano ang reason kung bakit pinayagan ng Diyos. Diba? Kahit yung mga tao na nakagawa nung hindi po maganda sa'yo. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 and verse number 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Mga kapatid, napakahalaga ng unity. Because unity is healthy. Diba? So, ano dapat gawin? Strengthen our fellowship, stay faithful, and show forgiveness. In strengthening our fellowship, sa papanong paraan? By encouraging one another, by exhorting one another, by embracing one another. Diba? Maramdaman ng mga nagkakamali, maramdaman ng mga may problema na may nakayakap sa kanila. Yan ang i-apply natin. Diba? So mga kapatid, stay faithful by being truthful, transparent, and trustworthy. Diba? Show forgiveness. But remember that forgiveness is not conforming, consenting, and condoning. Kaya anong dapat i-avoid kung totoong may forgiving spirit? I-avoid po natin yung pong bitterness, yung pong siraan, at yung pong sisihan. Gusto natin ng healthy church? Be united. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yumuko tayong lahat at pumikit. If you realize the importance of this message here in our church, tumayo po tayong lahat. At kung totoo na may na-realize ka, and because of that, gusto mo na talagang tiyakin na sa buhay mo, magpapalakas tayo ng fellowship. Mananatili tayong tapat. Ibig sabihin, totoo, hayag, at katiwa-tiwala. Ipakikita natin at ipapractice natin ang pagpapatawad. Ngayong sandaling ito, isang magandang paalala ng mensahe ng salita ng Diyos that unity is healthy. Let us strengthen our fellowship. Let us stay faithful and let us show forgiveness. If the Lord touch your heart tonight, if the Holy Spirit is convicting you, kung meron kang na-realize and you would like to make things right before God, ito yung magandang pagkakataon. Diba? Ito yung magandang may apply ng church natin.
Ito ang magandang makita ng bawat individual na member ng church na ito, na ang dapat tayo po ay magpalakasan sa isa't isa, mag-aralan sa isa't isa at magyakapan sa isa't isa, na tayo'y dapat manatiling tapat sa pagiging totoo, sa pagiging hayag at sa pagiging katiwa-tiwala, na dapat hindi tayo nagkukonsintihan, hindi tayo nag-aayunan sa mali, pero hindi rin tayo nag-harbor, nagpapanatili sa puso natin na kapaitan, kundi ang ating pong ipapractice ay ang pagpapatawad, ang pag-uunawaan, ang pagmamahalan. Diba? We will consider one another. Diba? We will care for one another and carry one another. Sige po, a good opportunity for you. With one heart, let us pray to God, Lord, gawin mo pong matibay ang samahan ng church na ito. Gawin mo pong matatag at matibay ang samahan ng bawat kapatiran. Sige po, you pray to God. Kung meron kang mga hindi tama sa puso mo, kung meron kang galit, puot, kapaitan sa puso mo, nawa ang mensaheng ito ay magpaalala sa iyo, hindi healthy, hindi makatutulong, hindi mabuti, na meron akong bitterness sa puso ko, na meron akong sama ng loob, meron akong itinatanim na galit sa puso ko. Usapang pamilya, usapang simbahan, napakahalaga po na makita natin ang halaga ng unity. Our gracious, loving God, thank you so much for talking to us tonight. Thank you for this message. Thank you for reminding us about the importance of having unity in our church. May you strengthen our fellowship, Heavenly Father. May we stay faithful, O God, and may we show forgiveness always sa buhay po namin. Nawa mag-unawaan kami, magpatawaran po kami, nawa pa bang ibabawin po namin ang pagmamahalan sa isa't isa, na kung saan magpapakatotoo po kami sa aming pagtutunguhan, sa pagsasamahan, pagtutulungan. Panginoon, salamat sa napakagandang mensaheng ito na maaari po naming i-apply sa ikatitibay ng relasyon ng aming pamilya, sa ikatatatag ng aming pong kumpanya, sa ikatatatag ng aming pong sambahan. O Diyos, salamat sa salita mo na lagi nagbibigay liwanag sa amin. Basbasan mo po ang mensaheng ito sa aming mga puso at basbasan mo rin po ang aming mga puso upang ma-apply ang mensaheng ito. May you continue to bless your people, O God. And please, Lord, kahit sa mga nasa online, ano man ang naging paalala mo po sa bawat isa, nawa na-realize namin at magpakababa kami sa iyong harapan na kami po ay tunay na talagang humingi ng tawad sa iyo at iayos namin ang dapat iayos sa aming mga buhay. We praise you, Heavenly Father, and we thank you for this message. Lahat ng ito, O Diyos, ay panalangin po namin sa iyo, taglay sa aming puso ang paghiling at ang panalangin na igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa at sa aming mga pamilya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, go back to your seat. Thank you so much.